Guys, ito, napanood ko ito, pwede nyong makita ito, no, si Exodus 80. Tingnan nyo lang yung buong video nito. Ito yung tungkol dun sa mga account ni Sara, ni Duterte, no, at saka ni Digong, at saka ni tatay niya nakakulong. Excuse me. Ngayon, tinanong niya sa dito, gaano ka-confident na kakumpiyansa na meron talagang ganito? Sabi niya, ako kumpiyansa talaga ako since 2016. Inaano ko na yan na magka-wear mo ng waiver. Ito naman, nakita natin naman sa Quadcom, no? Hinihingian siya ng waiver, which is nang gulo naman si ano doon, na gusto sampalin si Trillanes. Yung mga troll, ano lang talagang kasi tinitira to, trililing, ganyan. Pero ang hindi ko lang maintindihan dito, ito, libelous to, di ba? Bakit hindi nila ihabla to? Si Trillanes. Bakit kaya? Kasi minsan yun ang inaano nila, katulad yung impeachment ni Sara. Kung may kaso, maghabla kayo. Di ba? Dito, hindi pwedeng maghabla ang mga Duterte. Kasi lalabas at lalabas ito. Kasi if you remember guys, 2017 yata, kasi kumalat yung account na yan may nag-try dun sa account na maghulog na 500 pesos. Kasi kung activated yung account, matatanggap yon. At that time, may naghulog na isang netizen, 500 pesos, na-receive, natanggap. Ibig sabihin, meron talagang account. Yung number na yon, buhay yung account na yon. Ngayon, during that time, kahit yan i-cancel na o kaya yan i-burahin na, tanggalin na yung account, may money trail yan, may mga paper trail yan sa bangko. Kahit yan itanggalin nila, 10 taon na nakakaraan, madidetect yan. Ngayon, kaya siguro ayaw ng mga Duterte senator na ito matuloy kasi ito mabubuksan to. Mabubuksan tong account na to kung totoo o hindi. Kung hindi totoo, ay para daling si Digong si Trillanes. If you remember, there was a time na si Digong, sinabi niya may hidden account sa Singapore si Trillanes. Si Trillanes pumirma ng waiver. At nagpunta siya sa Singapore para alamin yung number na yon. Which is hindi naman ipakikita daw sa video kasi bawal yon sa Singapore rules. Pero nagpunta siya personal, tinanong niya, walang account na ganon. Now, may lumabas naman na video na inamin ni Duterte. Nagsinungaling siya doon. Hindi totoong may account. So, talagang gawain ni Duterte yan. May video rin na, alam nyo naman, may sinabi si Duterte na nagtatanim siya ng ebidensya nung siya ay prosecutor. Diba? So, ito, kung tutuusin, maraming totoong sinabi si Trillanes laban sa mga Duterte. Alam nyo ba yung tato sa triad kay Pulong na hindi naman ipinakita ni Pulong, totoo. Eto ba? Bakit ko naman ang sasabing mukhang totoo yung mga sinasabi ni Trillanes? Ito, tiga Davao na to. Hindi na natin babanggitin. Nakasama ko siya sa trabaho. Nasa Davao siya ngayon. Nasa munisipyo siya ng Davao. Ano sabi niya? Totoo naman yung sinasabi ni Trillanes. Kaya lang, walang maniniwala kay Trillanes. That was 2017 o 16, sabi niya. Wala naman kasi maniniwala kay Trillanes kasi sikat na sikat talaga si Duterte. Walang maniniwala. Pero sinasabi niya ng mga pinatay doon, yung mga, totoo yun. Sinabi rin niya, kapag yan si Pulong lasing dyan, huwag kayong harang-harang. May kalalagyan kayo. So, ganyan kasiga talaga yan. Itong merong isang senador, sabi na natin si Bato de la Rosa, gustong-gustong ma-dismiss kahit siya i-judge. Yung requesting motion for dismiss, yan ang ginagawa ng mga defense lawyer. So, naglo-lawyer siya kay Sara. Kasi, may posibilidad. Meron kasi binabanggit si Trillanes dito na 6 months. Yung first 4 months, check. Nagka-problema yon kasi nga magkakabistuhan. Ang ginawa nila, direct sa account. Cash na. Mga drug lord to. At syempre, sa malapit na tao sa mga Duterte sa Davao,
imposibleng hindi nabibigyan ang isang puno ng pulisya. Sino ba ang head of police sa Davao nung mga panahon na yon? Kaya may mga taong ayaw ituloy ang impeachment. Sabihin na natin mananalo kayo dahil sa botohan, marami kayo. Pero ang pinakamaganda dyan, makita ng taong bayan kung paano nyo bababuyin ang impeachment. Diba? Naging Vice President si Sara Duterte. Nakita nyo naman yung mga DepEd official kung paano niya bigyan buwan-buwan. Which is nabisto yon. Ngayon, hindi yun posible na Vice President siya, may hawak siya o may mga malapit siyang mga senador, mga high official na pwedeng masabik sa mga bigayan na ito. Tandaan nyo, kapag hindi natin nakita ang mga ebidensyang yan at pinatay na lang nila ng ganyan, meron silang itinatago. Kung wala ka talagang kasalanan, like Laila de Lima, face it. Face the case in court. In this case, face its impeachment court. Mukhang takot na takot sila. Sobrang on point po lahat ng sinabi ni Kuya. Totoo po lahat ng sinabi niya at talagang saktong-sakto, no? Sa totoo lang mga kababayan, ako po nanghihinayang kay Senator Trillanes dahil hindi po siya nanalong mayor ng Caloocan. Pero siguro kung ang tinakbo po niya ay pagka-senador, national, malamang po mananalo si Senator Trillanes dahil hindi lamang po boto ng kakamping ang makukuha niya, kundi pati boto ng mga loyalista. Dahil ngayon, marami na pong nakarealize na totoo pala yung mga sinasabi ni Senator Trillanes. Hindi lamang po mga kakamping ang may alam niyan. Ngayon, marami na pong nakarealize sa side po ng mga loyalist. Marami po ako nababasa na sinasabi nila, totoo pala yung mga sinasabi ni Senator Trillanes noong pang 2016. Hanggang ngayon, hindi po niya binibitawan ng issue na yan. At hanggang ngayon, hindi pa rin po nila mademanda si Senator Trillanes ng libel. Dahil kapag dinemanda po nila ng libel si Senator Trillanes, mapipilitan po silang sumunod sa proseso na ipakita nila ang kanilang bank records or yung bank transaction. Mapipilitan po silang pumirma ng waiver para mapatunayan na yung sinasabi ni Senator Trillanes ay kasinungalingan. Kaya hindi po nila magawang sampahan ng kasong libel si Senator Trillanes dahil kung hindi, mapapasunod po sila ni Senator Trillanes na pumirma ng waiver at nang magkaalaman na nang mapatunayan nila pareho kung sino ang nagsasabi ng totoo or kasinungalingan. At magagawa lamang yun ng kampo nila BP Sara o ni dating Pangulong Duterte kung pipirma sila ng waiver. So, hindi nila masampahan ng kasong libel si Senator Trillanes at hindi po sila makapirma ng waiver para po mapatunayan na hindi totoo ang sinasabi ni Senator Trillanes, no? So ngayon pa lang, no, hindi pa man sinasabi ng korte na totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes. Para po sa akin, may bigat na po yung accusation ni Senator Trillanes. Para po sa akin, mas kapanipaniwala yung sinasabi ni Senator Trillanes na mas malapit sa katotohanan. Yung katotohanan na hindi nila kaya, yung kampo nila BP Sara at ni dating Pangulong Duterte na hindi kayang pumirma ng waiver at hindi kayang magsampa ng kaso laban kay Senator Trillanes. Doon pa lang mga kababayan, common sense na may napatunayan na po si Senator Trillanes. May napatunayan na siya sa mga Pilipino na may kinakatakutan ang mga Duterte na mabulatlat. Kaya hindi sila makapirma ng waiver at hindi sila makapagsampa ng kaso laban kay Senator Trillanes. Hindi po tinanggi ni BP Sara yung mga bank account na yon na ipinakita ni Senator Trillanes. At sabi nga ni Kuya, may naghulog doon sa mga bank account na yon at napatunayan na existing po talaga yung mga bank account na yon. Ngayon, ito po yung kahalagahan kung bakit dapat matuloy ang impeachment trial. Dahil sa impeachment trial, doon po mapipilitan din na pumirma ng waiver si BP Sara para mabulatlat po ang kanyang bank account. Para matignan kung meron pa siyang mga tagong yaman, undeclared assets, and alam niyo na, mga hindi niya dineklarang kayamanan sa kanyang salin. Doon po natin malalaman. And yung nga pong sinasabi ni Senator Trillanes, mukhang meron nga pong hindi dineklara na kayamanan si BP Sara bilang public official, no? At kapag nga po natuloy ang impeachment trial na yan, wala pong choice si BP Sara kundi pumirma ng waiver para mabulatlat ang kanyang bank transaction.
kung totoo nga na tumatanggap siya ng pera mula sa mga D-Lord. Kung tumatanggap silang mag-ama or magkakapatid ng pera mula sa mga D-Lord. Mabigat na akusasyon yan, mga kababayan. Sobrang bigat, pero bakit hindi nila masampahan ng kaso si Senator Trillanes? Samantalang 2016 pa ito, ipinaglalaban ni Senator Trillanes. Hindi niya binibitawan. No? So doon pa lang, naiintindihan na natin, nauunawaan na natin na may mga bagay na napatunayan si Senator Trillanes na totoo. Yun po ay ang very obvious, very evident, may kinakatakutan ang mga Duterte na hawak ni Senator Trillanes. Hindi nila masampahan ng kaso at hindi sila makapirma ng waiver. No? So maliwanag, mga kababayan, malinaw na malinaw. Kaya napakahalaga po na matuloy ang impeachment trial, mga kababayan. Kaya naman nakikita natin anong ginagawa ng mga kaalyado ni VP Sara. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang kampo para hindi matuloy ang impeachment trial na iyan. Ang mga vloggers nila double time sa paggawa ng kanilang mga naratibo at pagmamain condition sa mga tao, sa mga Pilipino na ito ay politically motivated or pag-atake kay VP Sara. Hindi po ganun yun, mga kababayan. Double time sila sa pagkondisyon sa utak ng mga tao na si VP Sara po ay ginigipit o inaape. Hindi po ganun. No? Wala pong panggigipit na nagaganap dito. Kailangan po nating malaman pare-pareho yung totoo. Double time sila na gawin ang lahat para hindi matuloy yung impeachment trial dahil kitang-kita na may kinakatakutan silang mabulatlat, na may kinakatakutan sila na malaman ng mga Pilipino. Doon po sila natatakot na makita ng mga Pilipino ang ebidensya at mga testimonya ang katotohanan. Kaya naman talagang hindi po dapat na magwagi yung ginagawa nila na i-prevent ang impeachment trial na yan. Dapat yan matuloy. Sa July 28, kapag nag-alibay na naman or gumawa na naman ng palusot or reason para ma-delay or hindi na matuloy yan, talagang dapat po tayong mga lampag, no? Kung kailangan nating lumabas para manawagan na dapat matuloy ang impeachment trial, gawin po natin. Kalampagin natin sila. Hindi po pwede na hindi malalaman ng mga Pilipino ang totoo. Dahil lamang gusto nilang protektahan si VP Sara. Hindi po tayo dapat pumayag ng ganyan, mga kababayan. Dapat interes at kagustuhan ng mga Pilipino ang masunod, yung will ng mga Pilipino. Sino bang mas mahalaga sa inyo? Si VP Sara or yung mga Pilipino na gustong malaman ng totoo? Sino mas mahalaga, mga kababayan? Tama yung sinabi ni Kuya Gayahin dapat nila si Senator De Lima na nilabanan, no? Lumaban sa mga gawa-gawang akusasyon sa kanya at pinatunayan niya sa korte na siya ay inosente at kasinungalingan lahat ng paratang sa kanya. Lahat ng bintang sa kanya, pinatunayan niya na kasinungalingan. Dapat ganun si VP Sara. Di ba pinoproject niya yung sarili niya nila ng kapwa ng mga DDS na si VP Sara ay matapang palaban? Na walang inuurungan? Matapang magsalita, nagmumura. Pati Pangulo, di ba? Alam niyo naman kung ano yung mga binitawan niyang salita. Nandiyojombag ng sheriff. Pero bakit ganito? Sabi pa niya bloodbath. Pero bakit hindi niya sabihan ang kanyang mga kaalyado na huwag niyong pigilan ang impeachment trial, lalabanan ko yan, haharapin ko yan? Bakit hindi niya gawin yon? Kung totoong matapang siya. Matapang lang ba sila sa pananakit, sa salita, sa pagiging bayolente? Matapang lang ba sila dahil sila may mga tauhan, may pera at kapangyarihan? Pero kapag dating sa pagharap sa katotohanan, duwag na sila? Bahagang buntot, wala silang tapang, takot na sila sa katotohanan? Hindi totoong matapang yan. Si Harry Roque, ang tapang sa ibang bansa, pero hindi kayang harapin ang mga akusasyon sa kanya, ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Hindi totoong matapang yan. Ang totoong matapang ay humaharap sa tamang venue, sa tamang laban sa korte, sa trial, sa impeachment trial, at hinaharap ang katotohanan. Hindi natatakot lumaban sa korte, sa trial, dahil kung ikaw talaga hawak mo ang katotohanan, wala kang dapat kinakatakutan. Pero kung ang tapang mo ay nararamdaman mo dahil makapangyarihan ka, may pera ka, may tauhan ka, hindi tapang yan. Pagiging tuso yan. Ang totoong matapang ay kayang lumaban ng patas. Ang totoong matapang ay humaharap sa korte at sa trial. Ang totoong matapang hindi kailangan ng daan-daan or 400-300 security guard. O baka naman kaya nagiging matapang lamang dahil ganun karami ang security guard. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nangihinayang ako kay Senator Trillanes kasi sa totoo lang, si Senator Trillanes po talaga ang totoong matapang. Imagine, wala na siya sa kapangyarihan, hindi na siya senador.
Matagal na siyang hindi senador, pero patuloy siyang lumalaban. Hindi siya natatakot, mga kababayan. Wala naman siyang pera, hindi naman mayaman ng taong yan. Hindi yan bilyonaryo. Simpleng tao lang din yan. At wala yang bahid or kahit kailan hindi yan na-involve sa korupsyon. Yan pa nga yung lumaban sa korupsyon noong time ni PGMA. Korupsyon sa EFP. Hanggang sa panahon ni Duterte, hanggang ngayon lumalaban siya. Walang kapangyarihan, walang pera, pero lumalaban. Yan ang totoong matapang. Kasi hawak niya ang katotohanan at matalino. Kaya nga po nakakapanghinayang si Senator Trillanes. Ang mga Pilipino kasi kung sino pa yung maayos, matino at lumalaban sa totoo at sa tama, inaayawan nila. Yun po yung nakakalungkot sa bansa natin. Pero kung sino yung mga sinungaling, mapanlinlang, nanloloko, no, ginagawang joke, ang mga supporter, talaga namang pinapalakpakan pa at ipinapanalo ng mga karamihan sa ating mga Pilipino. Yun po yung nakakalungkot na katotohanan dito sa bansa natin. Pero si Senator Trillanes, hindi kayo tatantanan yan. Napatunayan din ni Senator Trillanes na sinungaling si Duterte nung pumunta siya sa Singapore para patunayan kay Duterte na hindi totoo yung mga inventong bank account niya. Yung mga binintang ni Duterte kay Trillanes na may mga bank account ito, foreign bank account sa Singapore. And then eventually, kagaya ng binahagi ni Kuya, inamin ni Duterte sa show ni Erwin Tulfo na inimbento lang niya ang mga bank account ni Trillanes. Pero marami pa rin humahanga kay Duterte kahit umamin na siya na nagsisinungaling at nanlinlang at gumawa ng kwento at kasinungalingan para lamang masira si Trillanes. Doon ka magtataka bakit marami pa rin nag-a-admire kay Duterte? At si Duterte pa ang kinampihan, imbis na si Trillanes. Diba? Hopeless case na tayo mga Pilipino. Kung sino pa yung ang lala kung sino pa yung nagsisinungaling, siya pa yung pinalakpakan at sinuportahan. Napakalala po. Yun lamang mga kababayan, salamat po sa panonood. Sana po yung makapag-komento kayo at malike ng video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.